Habang ipinagluluto mo sila, ang asawa mo at kapatid mo ang magkasalo sa kama. Wala kang kwenta, dura ni Marcus habang pinupunit ang buhay mo. Ninakaw nila ang lahat, pati ang anak mo. Pero tandaan nyo, ang karayong na dating ginagamit ko sa pagtahi, siya ring itutusok ko sa inyong mga mata. Titigil na ang luha. Magsisimula na ang paniningil. Sino ang huling tatawa? Pirmahan mo na to, Marcus. Pagkatapos nito, wala na tayong iisiping sa gabal. Once she's in jail, everything she owns becomes ours. Hindi na niya kailangang malaman na tayo ang nag-set up sa kanya sa audit ng kumpanya. Ang boses na iyon, malamig, mapang-uyam at puno ng kamandag, ay hindi nagmula sa kung sinong estranger. Iyon ang boses ni Elena, ang bunsong kapatid ni Fiona na itinuring niyang higit pa sa sariling dugo. Ang boses na dati ay humihingi ng tulong sa kanya, na yun ay humihiling ng kanyang pagkawasak. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid-aklatan, nanigas ang buong katawan ni Fiona. Ang kaniya mga kamay na may hawak na maliit na kahon ng regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo ay nagsimulang manginig. Napakasakit ng biro ng tad-ana. Sa loob ng kahon ay isang tilang lino. Mabusising tinahiya ni Fiona ng mga bulaklak ng ilang-ilang, ang paboritong pabango ni Marcus. Bawat hibla ng sinulid ay dumaan sa kanyang mga daliri nang may kasamang dalang at pagmamahal, isang simbolo ng katapatan na binuo niya sa loob ng maraming buwan. Ngunit sa likod ng pintong iyon, ang asawang pinag-alayan niya ng buhay ay tumatawa ng mahina, isang tunog na parang dambuhalang kuko na kumakalos sa kanyang puso. Huwag kang masyadong excited, Elena. Sagot ni Marcus sa isang tono na tila ba pinag-uusapan lamang nila ang pananghalian at hindi ang buhay ng kanyang asawa. Kailangan nating siguraduhin na iisipin ng mga pulis na siya talaga ang kumuha ng pera. After all, she's too naive to even check the documents I give her. Pirma lang siya ng pirma dahil sa tiwala. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ni Fiona. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbas ng tuyong buhain, hindi siya makahinga, hindi siya makasigaw. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas, at ang maliit na kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Wala itong ingay ng lumapag sa makapal na alpombra, ngunit para kay Fiona, ang pagbagsak na yon ay mas malakas pa sa kulog. Ang kanyang mundo, ang kanyang pamilya, at ang kanyang dangal ay sabay-sabay na nagkapira-piraso sa sahig na kanyang kinatatayuan. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagulantang. Isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa patungo sa pinto. "Nandiyan na sila!" bulong ni Elena na may halong galak. Pagbukas ng pinto, bumungad ang 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Walang ano-ano ay hinawakan nila ang mga braso ni Fiona. Ang lamig ng bakal ng posas sa kanyang mga pulso ay tila nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Isang realidad na hindi niya kayang takasan. Lumingon siya kay Marcus, umaasa makakakita ng kahit kaunting pagsisisi o awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang stranger, isang lalaking may matigas na muka at mga matang kasing lamig ng yelo. "I'm sorry, Fiona," wika ni Marcus sa harap ng mga pulis. Ang boses ay puno ng pekeng pait. "I tried to cover for you pero masyadong malaki ang perang nawala sa kumpanya. You have to face the consequences." Sa tabi ni Marcus, nakatayo si Elena, yakap-yakap ang sariling mga braso habang nagpapanggap na umiiyak. Ngunit sa likod ng kanyang mga daliri, nakita ni Fiona ang isang mapanuring ngisi. Dun, sa gitna ng marangyang sala na binuo niya ng pagmamahal, naramdaman ni Fiona ang pinakamatinding uri ng pag-iisa, ang kaniyang sariling dugo at ang lalaking pinang-akuan niya ng habang buhay ay nagkaisa upang itulak siya sa bangin ng kamatayan habang buhay. Bakit ang pag-ibig, kung kailan pinakatapat at walang alinlangan, ay siya ring pinakamadaling pagtaksilan at lapastangan ni ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong kaluluwa? Saan kukuha ng lakas ang isang pusong, hindi lang basta nasugatan, kundi sadyang pinagpira-piraso ng mga kamay na dati ay nagpapatahan sa kanyang mga luha? "Nanay, promise me, hindi mo ako iiwan? Ikaw lang ang best friend ko, di ba?" Ang boses na iyon ni Mia
puno ng inosenteng pagtitiwala at init, ay tila isang multong bumubulong sa pandinig ni Fiona habang nakatitig siya sa madilim at malamig na semento ng kanyang selda. Isang gabi pa lamang ang nakalilipas, nuit ang pakiramdam niya ay 100 taon na siyang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang hangin sa loob ng kulungan ay amoy kalawang, amoy dumi, at amoy ng mga pangarap na sadyang pinatay. Bawat paghinga niya ay tila may humahagip na mga tinik sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya na wala na siya sa malambot na kama ng kanilang mansyon. Wala na siya sa piling ng anak na kanyang buhay. "Oy bago! Huwag kang maginarte dyan! Akala mo ba ay hotel ito?" Ang boses ng isang gwardiya ay bumasag sa kanyang iniisip. Narinig ni Fiona ang tunog ng susi na sumasabit sa bakal na rehas, isang tunog na nagpapatindig sa kanyang balahibo. Isang puting sobre ang marahas na inihagis sa kanyang paanan. "May sulat ka galing sa abogado ng asawa mo. Basahin mo para matauhan ka kung gaano ka nakabilis pinalitan." Nanginginig ang mga daliri ni Fiona na pulutin niya ang papel. Bawat salitang nakasulat doon ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Yon ay isang legal notice, isang formal na dokumento na nagsasaad na si Marcus ay binibigyan ng pansamantalang buong kustodya kay Mia dahil sa kanyang pagkakakulong. Ngunit ang mas masakit, ang huling bahagi ng sulat ay nagsasabing voluntaryong isinusuko ni Marcus ang karapatan ni Fiona na makita o makausap ang bata sa ilalim ng dahilan na ang isang krimen na ginawa ng ina ay makakasama sa moralidad ng anak. Hindi ito totoo, bulong ni Fiona. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong labi. "Marcus, paano mo nagawa ito? Anak natin si Mia. Anak ko siya." Sa kabilang bahagi ng selda, narinig niya ang mahinang tawa ng ilang babaeng bilanggo. "Ganyan talaga rito, sister. Kapag gumagsak ka, pati anino mo, iiwan ka. Lalo na kung may mas maganda at mas batang pumalit sa'yo sa labas." Wika ng isang babaeng may matalim na mukha habang nagkukuko ito gamit ang isang pirasong pako. "Narinig namin sa balita kanina, ang ganda ng kapatid mo ha? Siya na raw ang tatayong nanay ng anak mo habang nabubulok ka rito." Ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Fiona. Ang kanyang isipan ay napuno ng imahe ni Elena, ang kapatid na binihisan niya, pinag-aral at minahal, na ngayon ay humahawak sa kamay ni Mia, tumatabi kay Marcus, at tinanahaw ang posisyon na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal, naging pisikal ito. Naramdaman ni Fiona ang isang matinding hapdi sa kanyang sikmura, at ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipipigilan. Sa gitna ng kanyang paghikpi, naramdaman ni Fiona na may nakatingin sa kanya. Mula sa pinakamadilim na sulok ng selda, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang talim at katahimikan. Walang sinabi ang matanda, ngunit may inilabas siyang isang maliit at kalawanging karayom mula sa kanyang damit. "Ang luha ay para sa mga mahihina, iha." Ang boses ng matanda ay paos, ngunit may awtoridad. "Kung gusto mong mabuhay at mabawi ang ninakaw sa'yo, kailangan mong matutong itusok ang sakit sa tamang lugar. Huwag mong hayaang ang rehas na ito ang tumahi sa kapalaran mo." Tinitigan ni Fiona ang karayom sa kamay ng matanda. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay arestuhin, ang kanyang takot ay napalitan ng isang kakaibang kilabot. Sino ang matandang ito? At bakit tila alam niya ang bawat hibla ng pagdurusa na nararamdaman ni Fiona? "Sino ho kayo?" tanong ni Fiona. Ang kanyang boses ay bahagyang tumatag. Ang matanda ay hindi sumagot ng diretsyo. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Fiona at mabilis na itinusok ang dulo ng karay sa kanyang hintuturo. Isang maliit na patak ng pulang dugo ang lumitaw. "Ako si Rosa, at ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang bawat patak ng iyong dugo para itahi ang iyong pagbangon. Pero, handa ka bang mamatay muna bago ka muling mabuhay?" Ang bawat tahi na gagawin mo, Fiona, ay hindi lang para sa tila. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili,
Ang bawat tusok ay dapat may hugot, isog alaala ng sakit, isang hibla ng iyong galit, at isang pangako na hindi ka na muling magpapagapi. Ang tinig ni Aling Rosa ay tila isang matalas na talim na humihiwa sa katahimikan ng silid paggawa sa loob ng piitan. Sa harap ni Fiona ay isang tumpok ng magaspang at maruming katsa, malayo sa mga mamahaling sutla at lace na nakasanayan niyang hawakan sa kanyang dating buhay. Ang kanyang mga daliri na dati ay makinis at inaalagaan, ngayon ay puno na ng mga paltos at maliliit na sugat mula sa paulit-ulit na pagtusok ng karayom. Ngunit sa ilalim ng gabay ng matanda, natutunan ni Fiona na ang sakit sa kanyang mga kamay ay maliit na bagay kumpara sa apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang dibdib. "Hindi ko na kaya, Aling Rosa," bulong ni Fiona, habang pilit na pinipigilan ang tanging inig ng kanyang kamay. "Gabi-gabi, naririnig ko ang iyak ni Mia. Nararamdaman ko ang bawat kasinungalingan ni Marcos na parang sinasakal ako. Paano ako makakapag-focus sa ganito?" Tiningnan siya ni Aling Rosa ng diretso sa mga mata. Walang bahid ng awa ang kanyang tingin. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng tigas na tanging, ang mga taong dumaan sa impyerno ang nagtataglay. "Yan ang pagkakamali mo, iha. Ginagamit mo ang sakit mo para manghina. Gamitin mo yan para maging matalas. Isipin mo ang bawat tusok ay ang mukha ni Elena. Isipin mo ang bawat hila ng sinulid ay ang pagbawi mo sa iyong danggal. Kung hindi mo kayang kontrolin ang isang pirasong tela, paano mo kakayaning kontrolin ang iyong tadhana?" Huminga ng malalim si Fiona. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang balintataw, nakita niya ang imahe ni Marcos at Elena na magkayakap sa kanyang sariling bahay. Naramdaman niya ang init ng kanyang dugo, ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, may ibang ningning na doon. Inihulog niya ang karayom sa tela nang may katiyakan. Sa unang pagkakataon, ang kaniyang tahi ay hindi mabuhay. Ito ay tuwid, matatag at malinis, isang perpektong linya na tila humahati sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Ayan, ang mahinang uyam ni Aling Rosa na may halong paghanga. Nagsisimula ka ng matuto. Ang paghihiganti ay hindi laging madugo, Fiona. Minsan, ito ay kasing pino ng isang tahi, ngurit kasing tibay ng isang bakal. Lumipas ang mga linggo at ang bawat araw ni Fiona ay naging isang siklo ng pagtitiis at paghasa. Ang kanyang katawan ay tila naging manhid na sa pagod, ngunit ang kanyang isipan ay naging kasing linaw ng kristal. Nakabuo siya ng isang maliit na panyo mula sa mga tirang tela. Isang panyo na may burda ng isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa mga tinik. Iyon ang kanyang lihim na obra, ang kanyang tanging koneksyon sa mundo sa labas. Isang hapon, habang naglilinis sila ng common na lugar, ang luma at maingay na telebisyon sa sulok ay nagpakita ng isang balita na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Fiona. Ang screen ay napuno ng mga bulaklak, mga mamahaling dekorasyon, at ang nakakasilaw na puting damit ni Elena. Nakatayo ito sa tabi ni Marcos sa harap ng altar, kapwa may malapad na ngiti, habang sa gilid nila ay naroon si Mia na mukhang balisa at malungkot. Sa isang pribadong seremonya ngayong araw, anunsyo ng reporter, ganap nagang pinag-isang dibdib ang tanyag na negosyanteng si Marcos at ang kanyang bagong asawang si Elena. Ayon sa mag-asawa, ito ay isang bagong simula para sa kanilang pamilya, lalo na para sa kanilang anak. Ang bawat salita ay tila isang asidong ibinuhos sa bukas na sugat ni Fiona. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa maramdaman niya ang malagkit na init ng sarili niyang dugo. Ang kanyang kapatid na suot ang kanyang pangarap. Ang kanyang asawa na nakahanap na ng kapalit. At ang kanyang anak, ang kanyang Mia, na ngayon ay tinatawag na ina ang babaeng pumatay sa buhay ng kanyang tunay na magulang. Bagong simula? Bulong ni Fiona. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na hiss na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Hindi niyo pa alam kung anong katapusan ang naghihintay sa inyo.
Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Aling Rosa yon, nakatingin din sa telebisyon. Handa ka na ba, Fiona? Dahil ang tunay na tahi ay hindi ginagawa sa loob ng seldang ito. Ginagawa ito sa labas, kung saan ang bawat hibla ay may katumbas na buhay. Tumingin si Fiona sa matanda, at sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Sa halip, isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na akong lumabas, Aling Rosa. Handa na akong ipakita sa kanila kung paano manahi ang isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang galit. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sino ang kumuha ng litrato ni Mia na ipinadala sa kanya noong isang linggo? At bakit may nakasulat sa likod dito na ang katarungan ay may sariling oras? Walang sumalubong sa akin. Ni anino ng nakaraan, ni bakas ng pag-ibig, tila lahat sila ay nabaon na kasama ng mga taon na ninakaw sa akin sa loob ng bilangguan. Ang tunog ng dambuhalang pinto, ang bakal na naglalapat sa kanyang likuran ay tila isang huling hatol. Isang malalim na tunog ng pagtatapos na yumanig sa kalsadang semento. Ngunit para kay Fiona, yun ang hudyat ng kanyang muling pagsilang. Hawak ang isang maliit na bayong na naglalaman ng kanyang iilang gamit at ang panyong tinahi niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Huminga siya ng malalim. Ang hangin sa labas ay hindi kasing tamis ng inaasahan niya. Ito ay amoy usok, amoy alikabo, at amoy ng realidad na siya ay mag-isa na sa mundo. Naglakad siya patungo sa kalsadang dati niyang nilalakaran ng may taas at niti sa mga labi. Ngunit bawat hakbang niya ngayon ay tila may kasamang bigat ng sandaang tanikala. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis, abala sa kani-kanilang buhay. Walang pakialam sa babaeng may kupas na damit at mga matang tila nakakita na ng dulo ng mundo. Nang marating niya ang pwesto kung saan dating nakatayo ang kanyang maliit na patahian, ang huling tahi, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Wala na ang kanyang karatula. Wala na ang mga makukulay na tela sa bintana. Ang lugar ay isa na ngayong modernong showroom ng mga kagamitang pambahay at sa itaas ng pinto, nakabandera ang isang malaking poster. Elena's Home and Style. Nilamon mo na ang lahat, Elena. Bulong ni Fiona, habang hinahaplos ang malamig na salamin ng showroom. Pati ang pangarap ko, ginawa mong iyo. Habang nakatayo roon, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang makina nito ay naglalabas ng isang mahinang ugong, isang tunog ng kapangyarihan at karangyaan na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba, at doon ay tumambad ang isang lalaking may matatalim na mata at seryosong mukha. Hindi siya si Marcos. Mas bata ito, mas matikas, at may aura ng panganib na tila nababalot ng misteryo. Nanliit ang mga mata ni Fiona. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang lalaki ay hindi agad sumagot. Sa halip, bumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang bawat galaw ay may katiyakan. Ang kanyang sapatos ay lumilika ng isang matatag na tunog sa bawat pagtama sa semento. Tumigil siya sa harap ni Fiona, sapat na malapit upang maamoy niya ang bango ng mamahaling pabango at tabako. Fiona Salvador. Ang boses ng lalaki ay malalim, tila isang agos ng tubig na dumaan sa mga bato. Ang babaeng nakulong dahil sa isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ang babaeng tinakbuhan ng lahat. Ngunit hindi nakalimutan ng tadhana. Umatras ng bahagya si Fiona. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bayong. Wala akong kilalang tulad mo. Kung galing ka kina Marcos para takutin ako, nagkakamali ka. Wala na silang makukuha sa akin. Isang manipis at malamig na niti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Hindi ako galing kay Marcos. Sa katunayan, si Marcos ang dapat matakot sa akin. Ako si Lucas. At narito ako dahil sa isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Tinitigan ni Fiona ang lalaki. Pilit na inaalala kung saan niya nakita ang mga matang yon. May pamilyar sa kanyang tindig sa kanyang paraan ng pagsasalita. Utang na loob? Anong sinasabi mo?
Iligtas mo ang iyong lakas, Fiona, wika ni Lucas habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa iyong anak, tungkol sa iyong katarungan, at tungkol sa kung paano natin dahan-dahang kikitilin ang kaligayahan ng mga taong nagbaon sa iyo sa limot. Napatitig si Fiona sa bukas na pinto ng sasakyan. Yon ay isang pintuan patungo sa isang mundong hindi niya kilala. Isang mundong maaaring magbigay sa kanya ng katarungan o tuluyan siyang ilubog sa mas malalim na kapahamakan. Ngunit nang maisip niya ang mukha ni Mia na nasa piling ni Elena, ang kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Bakit mo ito ginagawa? Huling tanong ni Fiona bago siya humakbang papalapit. Tumiin si Lucas sa malayo. Ang kanyang mukha ay tila naging isang estatwa ng pait. Dahil ang tatay mo ang tanging taong hindi tumalikod sa akin nung ako ang nasa ilalim ng putikan. At ngayon, oras na para ako naman ang magsilbing anino mo. Sumakay si Fiona at habang mabilis na humaharurot ang sasakyan palayo sa kanyang nakaraan, naramdaman niya ang init ng panyong nasa loob ng kanyang palad. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang unang tahi ng kanyang paghihigan ay kasisimula pa lamang. Hindi ako nagtitiwala sa mga taong lumilitaw na parang kabute sa gitna ng ulan, Lucas. Sabihin mo sa akin ano ang kailangan mo sa isang babaeng wala ng silbi sa mundong ito. Ang tinig ni Fiona ay kasing talim ng karayom, habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at marang yang opisina ni Lucas. Ang mga dingding na gawa sa madilim na kahoy at ang malaking bintanang magpapakita ng naglalakihang gusali ng Makati ay tila sumasakal sa kanya. Kumpara sa karanyaang ito, ang kanyang lumang bayong at kupas na damit ay tila isang mansa sa malinis na silid. Hindi agad sumagot si Lucas. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kanyang mesa at kinuha ang isang lumang litra na nakakuwadro. Iniharap niya ito kay Fiona. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makita ang kanyang ama, si Mang Carding, na nakangiti habang may akbay na isang batang lalaking payat at puno ng pasa sa mukha. Noong panahong itinataboy ako ng lahat dahil ako ay anak ng isang kriminal, ang tatay mo lang ang nagbukas ng kanyang karinderya para pakainin ako. Simula ni Lucas, ang kanyang boses ay naging malambot, malayo sa malamig na tono kanina. Binigyan niya ako ng matutuluyan, tinuruan niya akong magtrabaho, at higit sa lahat, tinuruan niya ako magkaroon ng danggal. Ang lahat ng nakikita mo rito, ang yaman ko, ang kapangyarihan ko, ay nagsimula sa isang platong kanin at ulam na ibinigay ng iyong ama nang walang hinihintay na kapalit. Nararamdaman ni Fiona ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ama, na namatay sa lungkot habang siya ay nasa loob ng kulungan, ay ang tanging taong naniwala sa kanya hanggang sa huling himinga nito. Utang na loob ito, Fiona. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Pagpapatuloy ni Lucas habang lumalapit sa kanya. Namatay ang iyong ama na ang tanging dalangin ay ang kaligtasan mo. Ngayong wala na siya, ako ang magsisilbing kataruman mo. Hindi ito charity. Ito ay pagbabayad ng utang sa isang taong itinuring kong tunay na magulang. Napayuko si Fiona. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Pero paano? Wala na akong lahat. Ninakaw na ni Elena ang kumpanya ko, ang pangalan ko, at higit sa lahat, ang anak ko. Si Marcos, siya ang batas sa labas, Lucas. Paano natin lalabanan ang isang taong pag-aari na ang lahat? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucas. Kinuha niya ang isang itim na envelope at inilapag sa harap ni Fiona. Lalaban tayo sa parang hindi nila inaasahan. Marcus and Elena are building their empire on lies, and lies are like weak threads. One pull, and everything will unravel. Bibigyan kita ng bagong pangalan, bagong mukha, at ang puhunan para muling itayo ang iyong pangarap. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta damit ang tatahiin mo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Fiona. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tatahiin mo ang kanilagbitay. Seryosong sagot ni Lucas. Pero bago ang lahat, kailangan nating burahin ang pagkatao ni Fiona Salvador.
simula ngayong araw, ikaw na si Victoria. Isang misteryosong designer mula sa ibang bansa na may sapat na yaman para bilhin ang kaluluwa ng kahit na sino. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng puso ni Fiona na tila isang tambol ng digmaan. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng sugat at paltos mula sa kulungan. Ang mga kamay na ito, na dating ginagamit sa paggawa ng kagandahan, ay handa na bang gamitin sa paggawa ng pagkawasa? Handa ka na bang iwan ang iyong kahapon para mabawi ang iyong bukas? Hamon ni Lucas. Huminga ng malalim si Fiona. Hindi, si Victoria. Itinuwid niya ang kanyang likod at tinitigan si Lucas ng walang alinlangan. Gawin mo ang dapat mong gawin, Lucas. Kung kailangang maging demonyo ako para makuha muli ang anak ko, hindi ako magdadalawang isip. Mabuti, sagot ni Lucas. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang lalaki, biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang tauhan ni Lucas na halatang balisa. Sir, may problema po. Si Marcus, nalaman niya ang tungkol sa paglabas ni Fiona sa kulungan. At ngayon, may mga tauhan siyang naghahanap sa bawat sulok ng Maynila. Pero hindi lang yon. Ano pa? Tanong ni Lucas. Ang boses ay muling naging kasing lamig ng yelo. May kasama po siyang isang bata. At base sa nakita namin, mukhang ginagamit nila ang bata bilang pain para lumitaw si Ma'am Fiona. Nanlamig ang buong katawan ni Fiona. Si Mia, bulong niya, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at galit. Kung lalabas ka ngayon bilang Fiona, ibinibigay mo sa kanila ang huling bala para tapusin ka. Mag-isip ka, Fiona. Isang hakbang mo lang sa labas, babalik ka sa rehas o mas malala, sa sementeryo. Ang boses ni Lucas ay tila isang malamig na buhos ng tubig na tumama sa nag-aapoy na dibdib ni Fiona. Gustong sumigaw ni Fiona. Gustong tumakbo patungo sa kalsada at hanapin ang kanyang anak. Ngunit ang kamay ni Lucas na nakahawak sa kanyang balikat ay kasing tibay ng bakal. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga nanunuya na mata. Ang bawat sirena ng pulis na dumadaan sa malayo ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nagpapaalala sa kanya na sa mata ng batas. Siya ay isang takas na kriminal pa rin. Anak ko ang pinag-uusapan natin, Lucas. Ginagamit nila ang takot ng isang bata para ilabas ako. Ang sagot ni Fiona. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hinagbis. Paano ko matitiis na makitang umiiyak si Mia habang ako ay nagtatago rito sa karangyaan? Dahan-dahang binitiwan ni Lucas ang kanyang balikat at tumitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi ka nagtatago. Naghahanda ka. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na sandata, pero ang maling paggamit nito ay magiging sanhi ng iyong pagkatalo. Gusto mo mabawi si Mia? Patayin mo muna si Fiona Salvador sa iyong isipan. Mula sa gabing ito, ang bawat luha mo ay dapat maging kristal na kasing talim ng diamante. Lumipas ang mga sumunod na linggo sa loob ng isang lihim na atelier na inihanda ni Lucas. Ang lugar ay amoy bagong tabas na tila, mamahaling pabango at mainit na kape. Sa ilalim ng mga kamay ni Fiona, ang mga telang Pranses at Italian silk ay nagiging mga obra maestra. Ngunit sa bawat tusok ng karayom, ang kanyang isip ay lumilipad sa mga alaala ng tawa ni Mia. Ang bawat sukat ng gunting ay tila pagputol sa kanyang ugnayan sa kanyang nakaraan. Binigyan siya ni Lucas ng mga bagong kagamitan. Mga makabagong makina na hindi naglalabas ng ingay. Mga sinulid na ginto at isang bagong mukha. Sa tulong ng mga eksperto, ang kanyang buhok ay naging maikli at kulay tsokolate. Ang kanyang pananamit ay naging elegante at puno ng awtoridad. Sa salamin, hindi na niya makilala ang babaeng duguan ang mga kamay mula sa kulungan. Ang nakatayo roon ay si Victoria, ang misteryosong designer na walang kinatatakutan. Ang huling tahi. Bulong ni Fiona habang tinitingnan ang bagong karatula ng kanyang shop na gawa sa tanso. Ito ang magiging entablado ng kanilang pagbagsak. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang bagong kwarto,
Nadama ni Fiona ang isang maliit na bagay sa loob ng bulsa ng kanyang lumang damit na itatapon na sana. Isa itong maliit at maruming laso na kulay rosas, ang huling bagay na nahawakan niya mula sa buhok ni Mia bago siya pusasan ng mga pulis. Inilapit niya ang laso sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng kanyang anak, ngunit tanging amoy ng alikabok at luma ang nanatili roon. Doon, sa gitna ng kanyang bagong palasyo, napaupo si Fiona sa sahig at tahimik na humagulgol. Ang sakit ng pangungulila ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso, paulit-ulit, hanggang sa maging manhid ang kanyang buong pagkatao. Kunting tiis na lang, Mia, bulong niya sa dilim. Malapit na tayo magkasama, at kapag dumating ang araw na iyon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Kinaumagahan, isang envelope ang iniwan ni Lucas sa kanyang mesa. Naglalaman ito ng imbitasyon para sa isang eksklusibong charity gala na gaganapin sa susunod na linggo. Ang host ng okasyon? Walang iba kundi ang mag-asawang Marcus at Elena. Ang layunin ng gala ay para sa kumpanyang ninakaw nila kay Fiona. Ito na ang unang tahi, Victoria. Ang maikling sulat ni Lucas na kasama ng imbitasyon. Habang hinahaplos ni Fiona ang mamahaling papel, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Handa na siyang humarap sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa kanyang paglabas, sino ang unang makakakilala sa kanya? At ano ang gagawin niya kapag nakita niya ang kanyang anak na hawak ng babaeng pumatay sa kanyang danggal? Kaya mo bang itago ang put sa likod ng isang niti? Kung ang taong kaharap mo ay ang demonyong nagnakaw ng iyong langit? Sino ba ang babaeng yan? Akala mo kung sinong reyna kung makalakad, but look at her aura. Parang masyadong mataas ang tingin sa sarili. I don't like her vibe, Marcus. She's too mysterious for a newcomer. Ang boses ni Elena ay kasing talim ng isang kalawanging kutsil. Pumasag sa mahinang musika ng marang, yung ballroom. Nakatayo si Victoria, ang babaeng dating kilala bilang Fiona, sa gitna ng naglalakihang mga chandelier, hawak ang isang baso ng champagne na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang balanse. Ang bawat hakbang ng kanyang suot na takong sa makintab na marmol ay lumilika ng isang matatag na tunog. Bawat isa ay tila isang pintig ng kanyang pusong naggangalit. Sa kanyang harapa, nakatayo ang kanyang nakababatang kapatid na si Elena, na balot ng ginto at mga hiyas na ninakaw mula sa kanyang sariling kaban. Sa tabi nito ay si Marcus, ang asawang nangako ng katapatan ngunit nagbigay ng kadiliman. Ang kabalintunaan ay tila isang lason sa kanyang lalamunan. Ang gown na suot ni Elena ay isang disenyong ninakaw mula sa mga lumang sketch ni Fiona, ngunit pinalabas na sariling gawa ng kapatid. Don't be too judgmental, honey, sagot ni Marcus habang humihigop ng alak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Victoria na tila isang mga ngaso na nakakita ng bagong biktima. Everyone is talking about Victoria. Sinasabi nilang siya ang susunod na malaking pangalan sa industriya. We need her, Elena. Kung makuha natin siyang partner, mas lalong lalawak ang impluensya natin. Naramdaman ni Victoria ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay parang isang pirasong tela na binabatak sa dalawang magkabilang dulo. Ang isa ay hinihila ng galit at ang isa naman ay ng matinding pagnanais na sumigaw. Ngunit sa ilalim ng makapal na makeup at ng kanyang bagong pagkatao, ang kanyang mukha ay nananatiling isang maskara ng perpektong katahimikan. Ang kanyang lalamunan ay tuyang-tuyo, at ang bawat hinga niya ay tila may kasamang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang baga. Miss Victoria? Lumapit si Elena ng may plastic na ngiti. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Victoria. I'm Elena, the creative director of the Scala. I must say, your reputation precedes you. Pero sana, hindi lang puro hype ang dala mo rito sa amin. Tumingin ng diretso si Victoria sa mga mata ng kapatid. Doon, sa kailaliman ng mga matang dati niyang pinupunasan ng luha, wala siyang nakitang anino ng pagsisisi. Ang reputasyon, Elena, ay parang isang tahi. Ang boses ni Victoria ay lumabas na malamig at puno ng awtoridad.
isang boses na hindi kailanman narinig mula sa dating Fiona. Minsan, kahit gaano kaganda sa labas, kapag hinila mo ang isang maling sinulid, ang lahat ay maglalaho sa isang iglap. Nice to meet you too. Sandaling natigilan si Elena. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nanginig. Ngunit bago pa man makapagsalita ang babae, isang maliit na boses mula sa likuran nila ang nagpatigil sa mundo ni Victoria. Daddy, I want to go home. Ayoko na po rito. Si Mia. Naramdaman ni Victoria ang biglang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Isang tunog na tila nagmumula sa bawat sulok ng silid. Nakita niya ang kanyang anak, suot ang isang kulay rosas na damit na tila hindu akma sa malungkot nitong mukha. Ang mga mata ng bata ay walang buhay, malayo sa masayang Mia na kanyang huling nayakap. Nang makita ni Elena ang bata, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging mapanuri patungo sa isang mapait at mapagpanggap na pagiging ina. Mia, baby, stop being so bratty. Maraming tao rito, sabi ni Elena habang hinahawakan ang balikat ng bata ng madiin. Masyadong madiin para sa paningin ng isang tunay na ina. Nakita ni Victoria kung paano bahagyang napadaing ang bata sa hawak ng kanyang kapatid. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kaniyang kamay. Ang kaniyang buong pagkatao ay sumisigaw na bawiin ang anak na itulak si Elena palayo, na sabihing, "Ako ang nanay mo!" Ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kaniyang likod ay kasing tuwid ng isang haligi. Kahit na sa loob niya ay dahan-dahan na siyang nagkakapira-piraso. Lumingon si Mia sa direksyon ni Victoria. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang bata ay tumitig ng matagal. Tila may pamilyar na hinahanap sa likod ng mga matang puno ng pait. "Mia, say hello to Miss Victoria," utos ni Marcus. Humakbang ang bata papalapit. At sa bawat paglapit nito, ang hangin sa paligid ni Victoria ay tila naglalaho. Nang nasa tapat na niya ang anak, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang gown. Isang mahinang hila na tila isang hiling para sa kaligtasan. "You look sad," bulong ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nakatinggala kay Victoria. "Para po kayong yung nanay ko sa panaginip ko." Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa paligid nila ay naging kasing bigat ng isang bundok. Nakita ni Victoria ang biglang pagdidilim ng mukha ni Elena at ang pagtataka sa mga mata ni Marcus. Ang kanyang sikreto ay nakabitin sa isang manipis na sinulid at ang batang nasa harap niya ang tanging nakakaalam kung paano ito hiilahin. "Mia, umakyat ka na sa taas. Masyado ng marami ang nakukuha mong atensyon. And it's not helping the brand. Your dream mother is dead. So stop making scenes in front of our guests." Ang boses ni Elena ay kasing talim ng isang latigo. Hinihiwa ang huling bakas ng init na naramdaman ni Victoria mula sa hawak ng kanyang anak. Isang marahas na hila ang ginawa ni Elena sa braso ni Mia, sapat na para halos matumba ang bata. Nakita ni Victoria kung paano nanginig ang maliliit na balikat ng kanyang anak, ang takot na kumislap sa mga matang dapat ay puno ng katuwaan. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na nilalamukot, bawat lukot ay isang hapdi na halos hindi niya kayang dalhin. Nakatayo si Victoria ron, pinagmamasdan ng sariling kapatid na tinatrato ang kanyang anak na parang isang basahan. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa kanyang mamahaling purse. Ang mga kuko ay bumaon sa material nito hanggang sa makaramdam siya ng pamamanhid. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sunggaban si Elena at bawiin ang bawat sakit na idinudulot nito kay Mia. Ngunit sa halip, pinilit niya ang kanyang sarili na huminga. Mabagal, malalim, at kasing lamig ng yelo. "You have a very expressive child, Miss Elena." Ang boses ni Victoria ay lumabas na swab at walang bahid ng emosyon. Bagaman sa loob niya ay isang naggangalit na bagyo. "But perhaps she's just sensitive to her surroundings. Kids have a way of sensing who's genuine and who's just putting on a show." Bahagyang natigilan si Marcus sa narinig. Ang kanyang baso ng alak ay sandaling huminto sa kanyang labi habang nakatitig kay Victoria. Si Elena naman ay naging matalim ang tingin.
Ang kanyang muka ay tila isang maskara na dahan-dahang nagkakabitak-bitak dahil sa inis. I don't need parenting advice from a business partner, Victoria. Iritableng sagot ni Elena habang itinutulak si Mia patungo sa yaya nito. Anyway, Marcus tells me you're interested in investing in our new collection. Just make sure you know who you're dealing with. Sa industriyang ito, ang tiwala ay kasing babaw ng tubig sa kanal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Oh, I know exactly who I'm dealing with, Elena. I did my research. I know how you built this empire. And I know how easily a house of cards can fall kapag ang pundasyon ay gawa sa nakaw na materyales. Umagos ang tensyon sa pagitan nilang tatlo, isang kuryenteng tila nagpapabigat sa hangin ng ballroom. Bago pa makapagsalita si Marcus, lumapit si Victoria sa kanya, sapat na malapit para maamoy ang pamilya na pabangong dati niyang binibili para sa lalaki. Humilig siya ng bahagya. Ang kanyang tinig ay naging isang mapang-akit na bulong. Marcus, your wife seems a bit tensed. Maybe you should take care of her better. Or maybe she's just worried na baka may mas magaling na dumating at pawiin ang lahat ng akala niya ay kanya na. Iniwan ni Victoria ang mag-asawa na nakatayo roon. Ang kanyang bawat hakbang palayo ay puno ng kapangyarihan. Nararamdaman niya ang mga mata ni Marcus na nakasunod sa kanya, isang tingin na puno ng paghanga at pagnanasa. Isang pamilyar na tingin na ginamit nito nung niloloko pa siya nito. Iyon ang kanyang lason. Gagamitin niya ang kahinaan ni Marcus para wasakin ang tiwala ni Elena. Pagdating sa kanyang sasakyan, doon lamang siya bumigay. Ang kanyang buong katawan ay nanginig, at ang mga luhang kanyang pinigilan ay dahan-dahang umagos. Binabasa ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay ay hinanap ang panyong tinahi niya sa kulungan, ang kanyang tanging sandigan sa gitna ng digmaang ito. Konting tiis na lang, Mia. Bulong niya sa dilim ng sasakyan. Ang kanyang boses ay basag na. Dudurugin ko sila, isa-isa, hanggang sa wala nang matira kundi ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumunog ang kanyang telepon. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagkasagot niya, isang boses na kasing lamig ng semento ang bumungad sa kanya. Victoria? O mas tamang tawaging Fiona? Akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro ng tago-taguan? Nanigas ang buong pagkatao ni Victoria. Ang kanyang hininga ay tumigil, at ang lamig ay muling nanuot sa kanyang mga buto. Hindi yon boses ni Marcus, at lalong hindi kay Elena. Sino ang taong ito na tila alam ang kanyang bawat lihim, at bakit may narinig siyang mahinang kalos ng isang karayom sa kabilang linya? Tila ba may tinatahing bitay para sa kanya? Huwag kang matakot, Fiona. Ang karayom na ibinigay ko sa iyo ay hindi lang para sa pagtahi, kundi para rin sa pagprotekta sa iyong sarili mula sa mga aninong pilit kang hinahabol. Nang marinig ni Victoria ang boses na iyon, tila gumuho ang malamig na pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Yon ang boses ni Aling Rosa. Paos, matatag, at puno ng misteryo. Bago pa man siya makasagot, ang linya ay naputol. Iniwan lamang ang isang mahabang katahimikan na tila ba ay isang babala. Alam ni Aling Rosa ang kanyang kinaroroonan. Alam nito ang kanyang bawat galaw. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Victoria ang isang uri ng proteksyon. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kinabukasan, ang kanyang puso ay hindi mapakali. Hindi siya mapalagi sa loob ng kanyang marangyang shop habang iniisip ang malungkot na muka ni Mia. Gamit ang isang simpleng wig at salamin, nagtungo siya sa parking malapit sa eskwelahan ng bata. Nakatago siya sa likod ng isang malaking puno ng nara, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa maliit na batang nakaupo sa swing, mag-isa at malayo sa ibang mga kalaro. Ang yaya ni Mia ay abala sa pakikipag-usap sa kabilang bench, kaya kinuha ni Victoria ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang panalangin na huwag siyang itaboy ng sariling anak. Ang ganda naman ng swing mo? Ang malambot na boses ni Victoria ay bumasag sa katahimikan ng bata. Tumingala si Mia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng makilala ang babaeng nakita niya sa gala. Miss Victoria?
Bakit po kaya nandito? Sabi ni Mommy Elena, bawal daw po akong makipag-usap sa inyo dahil masama raw po kayong tao. Ang kananiyang mga salita ay tila isang kutsil, yun na bumaon sa dibdib ni Victoria. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Lumuhod siya sa harap ng bata. Kinuha ang maliit at maruming kamay nito at hinaplos ito ng buong ingat. Minsan, ang mga tao ay nagsasalita ng masama dahil natatakot sila sa katotohanan, Mia. Pero tignan mo ito. May dala ako para sa'yo. Inilabas ni Victoria mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na manikang gawa sa mga tira-tirang tela mula sa kulungan. Ito ay hindi perpekto, may mga tahi na hindi pantay. Ngunit ang mukha nito ay nakangiti at may amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang. Ang amoy na laging ginagamit ni Fiona noong kapiling pa niya ang anak. Ito si Laia, bulong ni Victoria. Ginawa ko siya para protektahan ka kapag malungkot ka. Sa tuwing yayakapin mo siya, isipin mo na may isang taong nagmamahal sa'yo ng higit pa sa kanyang buhay. Niyakap ng bata ang manika ng mahigpit at sa unang pagkakataon, nakita ni Victoria ang isang tunay na ngiti sa mga labi ni Mia. Ang bango po niya. Amoy, nanay. Naaalala ko po ang amoy na ito sa mga panaginip ko. Sa sandaling yon, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot para kay Victoria. Ang kaniyang golden moment ay hindi ang yaman o ang paghihiganti, kundi ang pagkakataong madama ang haplos ng kanyang anak kahit sa ilalim ng ibang katahuhan. Nais niyang sabihin ang lahat, nais niyang isigaw na siya ang nanay nito, ngunit ang tunog ng isang mabilis na yabag ng sapatos sa semento ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mia, anong ginagawa mo riyan? At sinong kausap mo? Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong parke, puno ng pot at takot. Mabilis na tumayo si Victoria at iniayos ang kanyang disguise. Ngunit huli naroon na si Elena. Ang kanyang muka ay mapula sa galit habang hinahablot ang braso ni Mia. Victoria? Anong karapatan mong lumapit sa anak ko? Singhal ni Elena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balikat ng bata hanggang sa mapadaing ito. Nakita ni Elena ang manikang hawak ni Mia at marahas itong inagaw. At ano ito? Basura? Akala mo ba malilinlang mo kami sa mga pa-victimong galaw? Itinapon ni Elena ang manika sa putikan at tinapaktapakan ito sa harap ni Victoria. Ang bawat pagtapak nito sa manika ay tila pagtapak din sa puso ni Victoria. Umuwi na tayo, Mia! At ikaw, Victoria, huwag mong susubukang lumapit muli sa pamilya ko. O sisiguraduhin kung babalik ka kung saan ka nanggaling. Pinanood ni Victoria ang pag-alis ng kanyang kapatid at ang paghagulgol ng kanyang anak. Nang mawala na sila sa paningin, dahan-dahan niyang pinulot ang manikang puno na ng putik. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Ang kaisa-isang natitira ay ang isang malamig at matalim na determinasyon. Pagbalik ni Elena sa mansyon, dinala niya ang manika sa kanyang silid. Habang sinusuri niya ang mga tahi nito, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang paraan ng pagkakabuo ng mga buhol, ang estilo ng pagbuburda sa mata ng manika. Pamilyar ito. Masyadong pamilyar. Kinuha ni Elena ang isang lumang panyo na naiwan ni Fiona bago ito makulong. Inihambing niya ang tahi ng panyo sa tahi ng manika. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang parehong pirma ng sinulid sa ilalim ng tela. Hindi maaari, bulong ni Elena. Ang kanyang tinig ay nangatog sa takot. Patay na si Fiona sa kulungan. Imposibleng siya ito, pero ang tahi na ito ang huling tahi na ginawa niya bago siya mawala. Sa kabilang dako, isang anino ang nakatayo sa labas ng bintana ni Elena. Pinapanood ang kanyang bawat reaksyon. Isang misteryosong figura na may hawak na karayom, handa nang itusok ang huling piraso na katotohanan. Nandito ka na naman sa loob ng isip ko, Fiona? Akala mo ba matatakot mo ako sa isang basurang manika? Patay ka na! Binura ako na ang bawat bakas mo sa mundong ito. Kaya huwag kang magkakamaling bumalik. Ang sigaw ni Elena ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marang, yang silid bihisan. Isang silid na puno ng mga salam, nagpapakita ng kanyang sariling takot. Ang manikang puno ng putik ay nakalapag sa kanyang mesa, tila ba isang bangkay na naghihintay ng hustisya.
Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang lighter. Ang apoy nito ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Nagbibigay ng isang madilim na liwanag sa kanyang mukha na punong-puno ng galit at paranoia. Itinapat niya ang apoy sa tela ng manika. Ang amoy ng nasusunog na hibla ay unti-unting humalo sa hangin. Ngunit imbes na amoy ng abo, ang kanyang ilong ay nakalanghap ng isang pamilyar at matamis na samyo. Ang amoy ng ilang-ilang. Iyon ang paboritong pabango ni Fiona. Ang amoy na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyo ng kanyang ate na kanyang nilapastangan. Marcus! Marcus, halika rito! Hiyaw niya habang pilit na iwinawagayway ang kamay upang itaboy ang usok na tila ba ay mga kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Bumukas ang pinto at pumasok si Marcus. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Ano na naman ba ito, Elena? Gabing-gabi na, nagsisunog ka ng basura sa loob ng kwarto? You're acting like a lunatic. Si Fiona eto, Marcus. I know it. Itinuro ni Elena ang kalahating nasunog na manika. Ang tahi na ito, ang amoy na ito, si Fiona ang gumawa nito. Iyang si Victoria? Siya si Fiona. Bumalik siya para bawiin ang lahat. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Marcus. Isang tunog na puno ng pangungutya at kawalan ng pakialam. Elena, stop being so dramatic. Si Fiona ay nabubulok sa kung saang sulok ng probinsya o baka patay na sa gutom. Victoria is a high-profile designer from Paris and Milan. Bakit mo ba pinipilit na ang isang basurang tulad ng ate mo ay magiging isang reynang tulad ni Victoria? You're just insecure dahil mas magaling siya sa'yo. Ang bawat salita ni Marcus ay tila mga patak ng asido sa pagkatao ni Elena. Insecure? Ako? I created this empire. I am the face of this company. No, Elena. Malamig na tugon ni Marcus habang tumatalikod. You stole the designs, and now you're failing to keep up. Kung hindi dahil sa partnership na inaalok ni Victoria, pabagsak tayo. So stop this nonsense. Get some sleep and try to look presentable tomorrow. Pupunta tayo sa shop ni Victoria para pormal na pirmahan ng kontrata. Naiwan si Elena sa dilim. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa dumugo ang mga ito. Ang kanyang galit ay nauwi sa isang mapanganib na desisyon. Kung ayaw maniwala ni Marcus, siya mismo ang gagawa ng paraan. Susunugin niya ang bawat hibla ng pag-asa ni Victoria bago pa ito maging isang ganap na apoy. Kinaumagahan, bago pa dumating ang mag-asawa sa shop ni Victoria, naroon na ang huling tahi sa ilalim ng payapang sikat ng araw. Ngunit sa loob, si Victoria ay naghahanda. Nakasuot siya ng isang kulay pulang gown, ang kulay ng dugo, ang kulay ng pag-ibig, at ang kulay ng kanyang nalalapit na tagumpay. Nandito na sila, bulong ni Lucas sa kanyang likuran. Ang boses ng lalaki ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng lakas kay Victoria. Tandaan mo, huwag kang magpapakita ng kahit anong emosyon. Hayaan mong ang kanilang sariling takot ang dumatay sa kanila. Pumasok sina Marcus at Elena. Ang bawat hakbang ni Elena sa makintab na sahig ay tila isang hamon. Hindi na ito ang Elenang nagpapanggap. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason. Walang pasintabi siyang lumapit sa mesa ni Victoria at inilapag ang nasunog na manika sa ibabaw ng isang mamahaling tela. This trash was found in my house, Victoria. Simula ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. Sabi mo high-end designer ka? Pero bakit ang mga gawa mo ay amoy kulungan at amoy ng isang taong matagal lang dapat kinalimutan? Dahan-dahang tumayo si Victoria. Hindi niya tiningnan ang manika. Sa halip, tinitigan niya si Elena ng diretso sa mga mata. Isang tingin na kasing lamig ng semento sa selda. Ang sining, Elena, ay hindi laging tungkol sa kagandahan. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapaalala sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Kung ang manika niyan ay nagpapakaba sa'yo, baka hindi ang tahi ang problema. Baka ang konsensya mo ang mansyadong mansya na. How dare you! Akmang sasampalin ni Elena si Victoria. Ngunit mabilis na nahawakan ni Victoria ang kanyang pulso. Ang higpit ng pagkakahawak ni Victoria ay tila isang posas na hindi kayang kalasin. Huwag dito, Elena, bulong ni Victoria.
ang kanyang boses ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Maraming media sa labas. Gusto mo bang malaman ng buong mundo na ang creative director ng kumpanyang ito ay isang babaeng nawawala sa sarili dahil lamang sa isang laruan? Sa labas ng shop, isang kislap ng kamera ang mabilis na kumuha ng litrato. Isang misteryosong figura ang nakatayo sa dikalayuan. May hawak na isang lumang dokumento na may lagda ni Marcus. Bakit tila may mga anino ng nakaraan na unti-unting lumileto sa bawat sulok ng silid? At ano ang nakasulat sa dokumentong hawak ng hindi kilalang tao na maaring magpabago sa kapalaran nilang lahat? Bitiwan mo ako, Elena! Nakakahiya ka na! Isang hamak na manika lang pinapatulan mo? You are acting like a street brawler, not the wife of Marcus Salcedo. Ang boses ni Marcus ay parang isang hampas ng malamig na hangin na yumanig sa buong shop ni Victoria. Marahas niyang hinila ang braso ni Elena palayo, sapat na para halos matisod ang babae sa kanyang sariling suot na takong. Sa harap ng kanilang mga tauhan at ilang piling panauhin, ang imahe ng perfect couple na kanilang pinaghirapang buuin ay dahan-dahang nagkakaroon ng malalalim na lamat. Nakatayo si Victoria sa gitna ng silid. Ang kanyang mga bisig ay nakahalukip-kip at ang kanyang mukha ay parang isang lawa na walang kahit anong alon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay sumisigaw sa tuwa. Ang bawat pagkapahiya ni Elena ay tila isang tahina na bubunot mula sa kanyang sariling sugat. Ang bawat pag-aaway ng dalawa ay ang katarungang matagal na niyang hinintay habang nakatitig sa malamig na pader ng selda. I'm sorry for my wife's behavior, Victoria. Wika ni Marcus. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng pang-aakit habang bumabaling sa kanya. Masyado lang siyang stressed sa trabaho. I hope this doesn't affect our partnership. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Stress is understandable, Marcus. But paranoia? That's something else entirely. Maybe she needs a vacation. O baka naman, may mga bagay lang siyang itinatago na dahan-dahan ng lumalabas? Lalong namutla si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa pagitan ni na Marcus at Victoria. Huwag kang magmalinis, Victoria. Alam ko ang laro mo. Marcus, hindi mo ba nakikita? She's manipulating you. She's using her charm para lasunin ang isip mo. Enough, Elena! Go to the car! Now! Ang sigaw ni Marcus ay nagpatahimik sa lahat. Ang autoridad sa kanyang boses ay walang iniwan na puwang para sa pagtutol. Yumuko si Elena, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Bago siya lumabas, dumaan siya sa tabi ni Victoria at bumulong, sapat na para sila lang ang makarinig. Huwag kang magdiwang, Fiona. Kung kailangan sunigin ko ang mundong ito para lang mawala ka, gagawin ko. Wala kang babalikan. Nang makaalis ang mag-asawa, ang katahimikan sa shop ay naging kasing bigat ng isang makapal na kumot. Dahan-dahang lumapit si Lucas kay Victoria, may hawak na isang baso ng tubig. Ang kanyang hawak sa baso ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Masyadong mabilis ang pag-atake ni Elena, bulong ni Lucas. Ginigisa na siya ng sarili niyang takot. Pero mag-ingat ka, Victoria. Ang isang hayop na nasusukol ay ang pinakamapanganib na kalaban. Hayaan mo siyang masunog sa sarili niyang apoy, Lucas. Sagot ni Victoria, habang pinupulot ang kalahating nasunog na manika mula sa mesa. Ang kailangan nating gawin ay dagdagan pa ang gatong. Kinagabihan, habang nag-iisa si Victoria sa kanyang silid-gawaan, naramdaman niya ang isang kakaibang lungkot. Hinawakan niya ang manika. Ang amoy ng sulog na tela ay humahalo sa amoy ng ilang-ilang. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, kinuha niya ang kanyang pinakamatalas na karayom at isang gintong sinulid. Sinimula niyang tahiin ang mga nasunog na bahagi ng manika. Ang bawat tusok ay maingat, bawat buhol ay puno ng pagmamahal para sa anak na kanyang pinangungulilaan. Ito ang kanyang golden moment, ang pagbuo muli sa isang bagay na sinira ng puot. Habang tinatahi niya ang manika, tila ba tinatahi rin niya ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paggawa, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang nanggaling sa ibaba ng shop. Sumunod ay ang amoy ng gasolina na mabilis na kumalat sa hangin. Sunog! May sunog sa ibaba! Sigaw ng isang security guard mula sa labas.
Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Ang kanyang shop, ang kanyang bagong simula, ay unti-unti nang nilalamon ng naglalakihang dila ng apoy na kulay kahel at pula. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang figura sa labas, nakatayo sa dilim, hawak ang isang bote ng gas. Ang kislap ng mga mata nito ay hindi kailanman niya malilimutan. Ito na ang ganti ni Elena. Ngunit habang nagmamadaling lumabas si Victoria, napansin niyang ang pinto ng kanyang silid ay nakakandado mula sa labas. Paano siya makakaligtas sa impyernong ito kung ang kaisa-isang taong dapat sana ay magliligtas sa kanya ay wala sa kanyang tabi? At ano ang gagawin ni Lucas kapag nalaman niyang ang babaeng mahal niya ay nakakulong sa gitna ng nagngangalit na apoy? Victoria! Fiona! Sumagot ka! Buksan mo ang pintong ito! Ang bawat hila ng usok sa baga ni Victoria ay tila mga kuko ng kamatayan na kumakalmot sa kanyang lalamunan. Ang paligid na dati ay puno ng mga mamahaling tela at sining ay isa na ngayong naggangalit na impyerno ng kulay kahel at itim. Naririnig niya ang marahas na paglamutak ng apoy sa mga tuyong kahoy, ang tunog ng pagluha ng mga kisame habang dahan-dahang bumibigay ang pundasyon ng gusali. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang yakap ang manikang tinatahi niya, ang tanging bagay na hindi niya hahayaang maging abo. Mia, hindi pwedeng dito lang ako matatapos. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang, habang dahan-dahang lumalabo ang kanyang paningin. Napasandal siya sa pader. Ang init ng semento ay nanunuot sa kanyang likuran. Ngunit mas matindi ang lamig ng kanyang takot na hindi na muling makita ang anak. Isang malakas na bayo sa pinto ang yumanig sa buong silid. Kasunod nito ay ang tunog ng nagkapira-pirasong kahoy na bumigay sa ilalim ng matinding puwersa. Mula sa makapal na usok, lumitaw ang isang anino, si Lucas. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng takot na hindi kailanman nakita ni Victoria sa kanya. Walang sabi-sabi siyang binuhat ng lalaki. Iniiwas sa mga bumabagsak na bahagi ng kisame. Huwag kang bibitiw, Fiona. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Ang boses ni Lucas ay gumaralgal. Isang bihirang pagpapakita ng kanyang kahinaan. Nung mailabas siya sa nasusunog na gusali, ang lamig ng hangin sa gabi ay tila isang himala sa kanyang balat. Nakahiga si Victoria sa damuhan. Pinapanood ang kanyang pangarap na tinutupok ng apoy. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang sasakyang mabilis na humaharurot palayo. Alam niyang si Elena yon, ang kanyang kapatid na mas pinili ang maging mamamatay tao kaysa humarap sa katotohanan. Tapos na ang lahat, Lucas? Hagulgol ni Victoria habang nakasubsob sa dibdib ng lalaki. Wala na ang shop. Wala na ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi pa tapos, Victoria. Nag-uumpisa pa lang tayo. Seryosong tugon ni Lucas habang iniaabot sa kanya ang isang itim na folder na bahagyang amoy, usok, ngunit buo pa rin. Habang abala ang lahat sa sunog, nakuha ng mga tao ko ang mga dokumentong ito mula sa kumpanya ni Marcos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kanyang ipakulong noon. Nanginginig ang mga kamay ni Victoria nang buksan niya ang folder sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Doon, nakita niya ang mga orihinal na dokumento ng paglipat ng lupa ng kanyang ama. Ngunit hindi lang yon. May isang lumang ulat ng pulis siya mula sa 15 taon na ang nakalilipas. Isang aksidente sa kalsada na kinasangkutan ni Marcos kung saan may isang taong namatay. Pinagtakpan ito ng pamilya niya. Pero ang tatay niya ay nagpatay pero ang tatay mo ang nakakita sa lahat. Paliwanag ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinatay ni Marcos ang tatay mo hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot. At ikaw, Fiona, ikaw ang ginawa niyang panakip-butas sa lahat ng dumi niya. Nanigas ang buong katawan ni Victoria. Tila, natuyuan siya ng lalamunan habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang buong katotohanan. Hindi lamang kalapera ang nawala sa kanya. Kasabay nito ay ang mahahalagang taon ng kanyang buhay, ang kanyang tiwala sa pamilya, at ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Unti-unting napagtanto ni Victoria
na ang mga kasinungalingan ni Marcos ay hindi lamang nagtago ng katotohanan, binago rin ng mga ito ang direksyon ng kanyang buhay upang mapangalagaan ang sariling mga lihim. Sa isang iglap, nagkaroon ng ibang kahulugan ang bawat alaala nila. Ang mga pangakong minsan niyang pinaniwalaan at ang mga salitang dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay, ngayon, ay tila hungkag at puno ng panlilinlang. Napapikit siya habang pilit pinipigilan ang pagragasa ng emosyon. Ang pinakamasakit ay hindi lamang ang nalaman niyang katotohanan, kundi ang pag-unawa ang taong lubos niyang pinagkatiwalaan, ang siyang naging dahilan kung bakit napakaraming bahagi ng kanyang buhay ang nawala. At sa sandali ngayon, malinaw kay Victoria na may mga sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit ang pagharap sa katotohanan ang unang hakbang upang mabawi ang kanyang sariling pagkatao at makapagsimula muli. Hindi lang pala siya taksil, bulong ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng kadiliman. Isa siyang halimaw. Ngayon, Victoria, meron tayong higit pa sa ebidensya ng estafa. Wika ni Lucas habang tinititigan ang nagbabagang gusali. Meron tayong ebidensya ng pagpatay, pero kailangan nating mag-inat. Kapag nalaman ni Marcos na hawak natin ito, hindi lang sunog ang gagawin niya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tumunog ang telepono ni Lucas. Isang video call mula sa isang hindi kilalang source. Nang sagutin niya ito, bumungad ang mukha ni Elena, balisa at tila nawawala sa katinuan, habang nasa likuran niya ang isang nakakatakot na tanawin. Kung gusto niyo pang makita ang batang ito, pumunta kayo sa lumang pier. Boses ni Elena, puno ng desperasyon at baliw na tawa. Marcus is planning to send her away, Victoria. O baka mas gusto mong makita siyang lumubog kasama ng mga sekreto niyo? Nakita ni Victoria si Mia sa screen, nakagapos at may takip ang bibig. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. Ang kanyang puso ay tila binunot mula sa kanyang dibdib. Isang hakbang mo pa, Fiona. Isang hakbang pa. At sisiguraduhin kong hindi nalulutang ang batang ito sa dagat. Ang boses ni Elena ay pumitlag sa kailaliman ng gabi. Kasing talim ng hanging nagmumula sa madilim na pier. Ang amoy ng alat ng dagat at kalawang ng mga abandonadong barko ay tila sumasakal kay Victoria habang humahakbang siya sa marupok na kahoy ng pantalan. Sa dulo ng pier nakatayo si Elena. Ang buhok ay gusot-gusot, ang mga mata ay nanlilisik sa dilim, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa nanginginig na katawan ni Mia. Elena, bitawan mo ang anak ko! Tapos na ang laro niyo ni Marcos! Sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay punong-puno ng awtoridad, ngunit may halong panginginig ng isang inang nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Anak mo? Wala kang anak, Fiona! Humalahak si Elena, isang tunog na puno ng kapait at pagkawala sa katinuan. Si Mia ay pag-aari ko. Ako ang nanay niya habang ikaw ay nabubulok sa selda. Ngayong nalaman mo na ang lahat, akala mo ba hahayaan kitang mabuhay ng payapa? Sa gitna ng tensyon, isang tunog ng marahas na pagpreno ng sasakyan ng umalingaw-ngaw sa paligid. Mula sa isang marangyang kotse, lumabas si Marcus. Ngunit hindi na ang Marcus na kagalang-galang ang nakita ni Victoria. Ang kanyang barong ay may mansa ng alak, ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia. Nang makita niya ang kanyang mag-asawa at ang kaisa-isang babaeng minahal niya ngunit trinaydor, huminto siya sa gitna. Elena, ano ang ginagawa mo? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, pati ang kumpanya. Pero bakit kailangan mong dumanak ng dugo? Ang boses ni Marcus ay gumaralgal sa takot. Dahil duwag ka, Marcus, singhal ni Elena. Natatakot ka kay Victoria dahil alam mong siya si Fiona. Natatakot ka dahil alam mong hawak na nila ang ebidensya ng pagpatay mo kay Mang Carding. Naramdaman ni Victoria ang tila paghinto ng kanyang paghinga. Ang kumpirmasyon mula sa bibig mismo ni Elena ay tila isang huling tahi na nagdugtong sa lahat ng kanyang pagdurusa. Tinitigan niya si Marcus, ang lalaking nanghakos sa kanya ng langit ngunit nagdala sa kanya sa impyerno. Pinatay mo ang tatay ko, Marcus, bulong ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pot. Ang taong itinuring kang sariling anak, pinatay mo para lang sa pera at sa iyong pangalan. Fiona, makinig ka. Aksidente ang lahat.
Lumapit si Marcus nang may mga kamay na nakabukas, tila humihingi ng tawad sa paraang mapanlinlang. Gagawa natin ang paraan ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera, ibabalik ko ang kumpanya, basta wag mo lang akong ipakulong. Pera? Isa mapait na tawa ang pinakawala ni Victoria. Ang bawat sentimong hawak mo ay amoy dugo ng tatay ko. Wala akong pakialam sa yaman mo, Marcus. Ang gusto ko ay ang anak ko at ang katarungang matagal mong ipinagait. Sa isang iglap, tila nagdilim ang paningin ni Elena. Walang katarungan para sa iyo, Fiona. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Elena si Mia patungo sa gilid ng pier, kung saan ang madilim at malalim na tubig ay naghihintay na tila isang gutom na halimaw. Nanay! Tulong! Ang tanging sigaw ni Mia bago ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa kailaliman ng dagat. Mia! Ang hiyaw ni Victoria ay tila pumunit sa katahimikan ng gabi. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya patungo sa gilid ng pier. Ngunit hinarang siya ni Elena, may hawak na isang matalim na piraso ng basag na salamin. Dito ka lang, ate. Manood ka kung paano ko kukunin sa iyo ang huling dahilan kung bakit mo gustong mabuhay. Bulong ni Elena sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy ng galit at pagkabulok. Mula sa dilim, isang mabilis na figura ang tumalon sa tubig. Si Lucas. Ang tunog ng kanyang pagtalon sa dagat ay tila isang huling pag-asa para kay Victoria. Ngunit sa itaas ng pier, ang digmaan ng dalawang magkapatid ay kasisimula pa lamang, habang si Marcus ay nakatayo sa di kalayuan, dahan-dahang kinukuha ang kanyang baril mula sa kanyang likuran. Sino ang unang babagsak? At sapat ba ang lakas ni Lucas para isalba ang bata mula sa malakas na agos ng dagat sa gitna ng kadiliman? Bitawan mo ang salamin yan, Elena. Hindi mo na mababago ang katotohanan kahit patayin mo pa ako. Ang lahat ng ninakaw mo, ang lahat ng kasinungalingan nyo, tapos na. Ang boses ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa gitna ng hampas ng alon sa mga poste ng pier. Isang boses na hindi na nanggagaling sa isang biktima, kundi sa isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang dugo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post, ang basad na salamin sa kamay ni Elena ay kumikislap ng mapanganib, tila isang bituin na nanggagaling sa impyerno. Ngunit hindi natakot si Victoria. Humakbang siya paitaas. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa kanyang kapatid na ngayon ay tila isang estranjero. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Dapat ay namatay ka na sa sunog. Dapat ay hindi ka na nakalabas sa kulungan. Bakit ba hindi ka mamatay-matay, Fiona? Sa isang mabilis na galaw, sumugod si Elena. Ang salamin ay nakatutok sa dibdib ni Victoria. Narinig ang tunog ng punit na tela at ang mahapdi na pagdaig ng matalas na bagay sa balat. Ngunit imbes na umurong, hinawakan ni Victoria ang mga kamay ni Elena ng buong puwersa. Ang kanilang mga katawan ay nagbuno sa gilid ng pier. Ang bawat hininga nila ay puno ng put na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil ang katarungan ay hindi natutulog, Elena. Sigaw ni Victoria habang pilit na itinutulak palayo ang kapatid. Sa di kalayuan, narinig ang isang malakas na pag-ubo at ang tunog ng tubig na nagsasaboy. Mula sa madilim na dagat, lumitaw ang ulo ni Lucas, hawak-hawak sa isang braso ang nanginginig at basang-basang katawan ni Mia. Ang bata ay humihingal, pilit na inilalabas ang tubig na pumasok sa kanyang bag. Mia! Ang hiyaw ni Victoria ay puno ng luhang hindi na mapigilan. Lucas, dalhin mo siya rito! Bilisan mo! Nang makita ni Marcus na buhay ang bata at papunta na si Lucas sa hagdanang pier, ang kanyang muka ay napuno ng matinding takot. Alam niyang kapag nakaligtas ang bata at naroon si Lucas, wala na siyang takas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baril. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakaturo kay Lucas na kasalukuyang umaakyat. Marcus, wag! Sigaw ni Victoria. Binitawan niya si Elena at tumakbo patungo sa asawa. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo. Maawa ka sa anak mo. Wala na akong choice, Fiona. Bulyaw ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasusukol.
Kapag nahuli ako, tapos na ang buhay ko. Hindi ako babalik sa hirap. Ngunit bago pa man niya makabitaw ng gatilyo, ang paligid ay napuno ng asul at pulang ilaw. Ang tunog ng naglalakasang sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga yabag na mabibigat na sapatos sa kahoy ng pier ay tila isang hatol na dumarating. Ibagsak ang baril! Pulis ito! Wala na kayong takas! Ang utos ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw. Nabitawan ni Marcus ang kanyang baril. Ang tunog ng bakal sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napaluhod siya. Ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad, habang mabilis siyang pinalibutan ng mga awtoridad. Si Elena naman ay napatulala. Ang salamin sa kanyang kamay ay nahulog sa dagat, habang ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Niyakap ni Victoria si Mia ng mahigpit. Hindi inaalintana ang basang damit at ang lamig ng gabi. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay ang tanging realidad na mahalaga sa kanya. Sa likuran nila, tumayo si Lucas. Hingal na hingal, ngunit may isang mapayapang ngiti sa mga labi habang pinapanood ang mag-ina. Nanay! Nanay, wag mo na akong iiwan! Bulong ni Mia sa gitna ng kanyang paghikbi. Hinding-hindi na, baby. Hinding-hindi na. Sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pangako na tinahi sa kailaliman ng kanyang puso. Habang pinoposasan sina Marcus at Alina, tiningnan sila ni Victoria sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pait at awa para sa mga taong naging alipin ng kanilang sariling kasakiman. Ang huling tahi ay hindi ang kanilang kamatayan, kundi ang pagtatapos ng kanilang mga kasinungalingan. Akala ko, kapag natapos na ang lahat, ang katahimikan ay magiging kasing linaw ng kristal. Pero bakit tila mas mabigat ang bawat hininga ko na yung alam kong wala na ang mga rehas, wala na ang mga kaaway, at tanging ang mga sugat na lang ang naiwan? Ang amoy ng antiseptic at malinis na linen sa loob ng ospital ay tila isang estrangyong bumabalot sa katinuan ni Fiona. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Mia. Pinagmamasdan ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak habang mahimbing itong natutulog. Ang maputlang liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana ay nagbibigay ng isang mapayapang aura sa mukha ng bata, malayo sa takot at pait na nakita ni Fiona sa pier. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang regular at malamig na ritmo ng monitor sa tabi ng kama. Isang tunog na nagpapatunay na ang buhay ay patuloy na dumadaloy sa kabila ng lahat ng pagkawasak. Hinaplos ni Fiona ang maliliit na daliri ni Mia. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, wala na ang mansa ng dugo o uling. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman pa rin niya ang bawat tusok ng karayom ng nakaraan. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na piraso ng tela mula sa kanyang bag. Isang bagong puting panyo. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang kanyang itatahe. Hindi paghihigante. Fiona, ang boses ni Lucas ay malambot, tila isang haplos ng hangin na nagmumula sa pintuan. Pumasok siya ng walang ingay, ang kanyang mga balikat ay nakababa na, malayo sa matigas na tindig ng isang tagapagtanggol. May dala siyang isang baso ng mainit na kape. Ang singaw nito ay nagbibigay ng kaanting init sa malamig na silid. You should rest, Fiona. Sabi ng doktor, safe na si Mia. She just needs time to recover from the shock. Bulong ni Lucas habang inilalapag ang kape sa maliit na mesa. How can I rest, Lucas? Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko ang sigaw ni Mia habang nahuhulog siya sa dagat. Sagot ni Fiona. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagod. At sina Marcus? Sina Elena? Sigurado ka bang hindi na sila makakawala? Umupo si Lucas sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng katiyakan. The evidence is ironclad. Ang mga dokumentong nakuha natin, kasama ang testimonya ng mga saksi sa pier, ay sapat na para mabulok sila sa loob. Hindi na sila makakatakas sa hulertahi na ginawa mo para sa kanila. They are facing murder, kidnapping, and falsification of documents. This is the end for them, Fiona. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Fiona. Tumingin siya sa kanyang mga palad.
Ang mga paltos ay dahan-dahan ng naghihilom, ngunit ang bawat lamat ay may kwento ng pagdurusa. Victoria, ang pangalang yon ay tila isang maskara na kailangan ko ng hubarin. Pero hindi ko alam kung sino na ang Fiona na babalik sa mundo. Ang Fiona na babalik ay ang Fiona na mas matatag, tugon ni Lucas. Ang kanyang kamay ay bahagyang lumapit sa kamay ni Fiona, ngunit hindi ito tuluyang humawak, isang pagpapakita ng respeto sa espasyo ng babae. You don't have to be Victoria anymore. You are a mother, a survivor, and you are someone who deserves to be happy. Sandaling natahimik ang paligid. Doon, sa gitna ng puting silid, kinuha ni Fiona ang karayom at sinimulang bordahan ang panyo. Isang maliit na binhi ng halaman ang kanyang itinatahi, simbolo ng pagtubo mula sa lupang puno ng abo. Ito ang kanyang golden moment. Ang unang pagkakataon na ang sining niya ay hindi na ginagamit bilang sandata, kundi bilang gamot. Lucas! Tawag ni Fiona habang patuloy sa pagtatahi. Bakit mo talaga ito ginawa? I know you said it's because of utang na loob to my father, but you risked your life. Tumalon ka sa dagat na walang pag-aalinlaman. Tumingin si Lucas sa malayo. Ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa ilalim ng malamlam na ilaw. Dahil ang tatay mo ang nagturo sa akin na ang tunay na lalaki ay marunong magprotekta sa mga taong mahalaga sa kanya. At noong nakita-kitang nagdurusa sa loob ng kulungan, naramdaman kong hindi lang ito tungkol sa utang na loob. It's about finding someone worth fighting for. Napahinto ang karayom ni Fiona. Tumingala siya kay Lucas at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki hindi bilang isang anino o isang kakampi, kundi bilang isang pusong handang magmahal muli. Ngunit sa gitna ng kanilang mahinhin na sandali, biglang gumalaw si Mia sa kama. Isang mahinang ungol ang lumabas sa labi ng bata at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Ngunit imbes na tawagin ng kanyang ina, ang unang salitang binigkas ng bata ay nagpadala ng isang kakaibang kilabot sa buong silid. Nanay, nasaan po yung lalaking may dalang itim na box? Sabi niya, hindi pa raw tapos ang kwento. Napatayo si Fiona. Ang panyong kanyang tinatahi ay nalaglag sa sahig. Tumingin siya kay Lucas. Ang katanungan sa kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat. Anong itim na box? At sino ang taong pumasok sa silid habang sila ay hindi nakatingin? Hindi pa tapos ang lahat, nanay. Sabi niya, may iniwan siyang regalo sa ilalim ng upuan. Ang bawat salita ni Mia ay tila isang malamig na hila ng sinulid sa bagong tahi na sugat sa puso ni Fiona. Ang katahimikan ng silid sa ospital, na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay biglang binalot ang isang uri ng kilabot na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahang itinuo ni Fiona ang kanyang tingin sa ilalim ng upuang kahoy sa sulok ng silid. Doon, sa gitna ng anino, ay may isang maliit at itim na kahon na gawa sa pelus. Naramdaman ni Fiona ang biglang pamamanhid ng kanyang mga binti. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbas ng tuyong buhangin habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kahon. Sa kanyang likuran, mabilis na humakbang si Lucas. Ang kanyang kamay ay nakahanda sa kanyang baywang, handang protektahan si Fiona mula sa anumang panganib. Huwag mong hawakan, Fiona. Baka bitag ito ni Marcos. Babala ni Lucas. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang kidlat. Pero kailangan kong malaman, Lucas. Kung ito ang huling tahi na kailangan kalasin para maging malaya kami, gagawin ko. Tugon ni Fiona. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Dahan-dahang kinuha ni Lucas ang kahon at binuksan ito. Ang tunog ng pag-angat ng takip ay tila isang mahinang pagdaing ng kahoy sa gitna ng matinding katahimikan. Ngunit imbes na bomba o lason, ang bumungad sa kanila ay isang lumang susi na may kalawang at isang nakatuping sulat na may pamilyar na sulat kamay. Sulat ito ni Aling Rosa, bulong ni Lucas. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagtataka. Binasa ni Fiona ang sulat sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Fiona, ang katarungan ay hindi lang nakukuha sa pagpapakulong sa kaaway. Nakukuha ito sa pagbawi sa kung ano ang tunay na sayo.
Ang susing ito ay para sa isang lumang vault sa ilalim ng kumpanya nyo. Doon itinago ng tatay mo ang katotohanan na hindi kayang burahin ng kahit anong sunog. Gamitin mo ito para itahi ang huling bahagi ng iyong buhay. Naramdaman ni Fiona ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang kanyang ama ay hindi lamang siya iniwan ng alaala. Iniwan siya nito ng paraan para tuluyang malinis ang kanyang pangalan sa harap ng buong mundo. Hindi lang siya biktima na nabigyan ng awa. Siya ay isang tagapagmana na nararapat na bumangon. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa itaas ng lungsod, nakatayo si Fiona sa harap ng gumuhong gusali ng ang huling tahi. Ang amoy ng sunog na kahoy ay nananatili pa rin, ngunit ang liwanag ng umaga ay nagbibigay ng bagong anyo sa mga guho. Kasama si Lucas, pinuntahan nila ang lihim na vault na tinutukoy sa sulat. Nang bumukas ang vault, ang tunog ng mabigat na bakal na umiikot ay tila isang awit ng paglaya. Sa loob ay naroon ang mga orihinal na titulo, ang mga blueprint ng bawat disenyo na ninakaw ni Elena, at isang video recording ng kanyang ama na nagpapaliwanag ng lahat ng katiwalian ni Marcos bago pa man siya mamatay. "Tapos na ang lahat, tatay," bulong ni Fiona habang yakap ang mga dokumento. "Malaya na tayo." Isang golden moment ang namagitan sa kanila ni Lucas sa gitna ng maalikabok na vault. Kinuha ni Lucas ang panyong tinatahi ni Fiona sa ospital at ginamit ito para punasan ang dumi sa mukha ng babae. Ang kanyang haplos ay hindi na kasing lamig ng semento. Ito ay kasing init ng isang bagong umaga. "Anong balak mo ngayon, Fiona?" tanong ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tumingin si Fiona sa malayo kung saan naroon ang kanyang hinaharap. "Gagawa ako ng isang bagong koleksyon, Lucas. Pero hindi na ito tungkol sa sakit. Tatahiin ko ang isang buhay kung saan ang bawat hibla ay gawa sa katotohanan at pag-ibig. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magtago sa likod ng pangalang Victoria." Bumalik sila sa ospital, kung saan si Mia ay nakaupo na at kumakain ng lugaw. Ang kanyang mukha ay puno na ng kulay. Nang makita niya si Fiona, tumakbo ang bata at niyakap ang kanyang ina ng napakahigpit. "Nanay, aalis na po ba tayo rito? Sabi po ni Tito Lucas, pupunta raw po tayo sa isang bahay na may maraming bulaklak." Masayang sabi ni Mia. "Oo anak, pupunta tayo sa isang lugar kung saan wala nang mananakit sa atin," sagot ni Fiona. Ngunit habang nag-aayos sila ng gamit, isang balita sa telebisyon ang kumuha ng kanilang atensyon. Ang mukha ni Elena ay ipinakita, nakasuot ng orange na uniforme ng bilangguan, habang inililipat siya sa isang mas mahigpit na pasilidad. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila isang tahi na tuluyang ang napatid. Kasunod dito ay ang balita tungkol kay Marcus na ayon sa ulat ay nawalan na ng lahat ng kanyang ari-arian at nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo. Naramdaman ni Fiona ang isang malalim na kapayapaan. Ang huling tahi ay hindi naging mitsa ng kanyang pagkawasak, kundi ang naging tulay para sa kanyang muling pagkabuhay. "Ready ka na?" tanong ni Lucas habang hawak ang pintuan para sa kanila. Nuumiti si Fiona, isang tunay ng ngiti na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Ready na ako, Lucas, para sa unang tahi ng ating bagong buhay." Habang naglalakad sila palabas ng ospital, isang misteryosong figura ang nakatayo sa dulo ng hallway, nakatingin sa kanilang pag-alis. Ang figurang yon ay may hawak na isang karayom at bago sila tuluyang makalayo, isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang katarungan ay tapos na, pero ang pag-ibig kailanman ay hindi nagtatapos. Ang sikat ng araw ay marahang dumadaloy sa bintana ng bagong atelier ni Fiona, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga hilera ng makukulay na sinulid at malalambot na tela. Wala na ang amoy ng usok at kalawang. Ang tanging nananatili ay ang samyo ng sariwang bulaklak ng ilang-ilang mula sa harden at ang bango ng bagong timplang kape. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakabini, kundi nagbibigay ng lunas sa isang kaluluwang matagal na naglakbay sa dilim.
Nakatayo si Fiona sa harap ng kanyang lumang makina. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa isang puting sutla na kanyang tinatahi para sa kaarawan ni Mia. Ang bawat apak niya sa pedal ay lumilika ng isang matatag at banayad na ritmo. Tila ba ito ang pintig ng kanyang bagong buhay? Sa kanyang tabi naroon ang manikang dati ay puno ng putik at sunog. Ngunit ngayon ay malinis na at may suot na bagong damit, ang saksi sa kanyang bawat paghikbi at bawat pagbangon. Nanay, tignan mo po, ang ganda ng ginawa kong tahi. Pumasok si Mia sa silid, bit-bit ang isang pirasong tela na may borda ng isang maliit na puso. Hindi na ito ang batang balisa at takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa katuwaan, at ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Lumuhod si Fiona at niyakap ang kanyang anak. Ang init ng haplos nito ang kaisa-isang katotohanang pinanghahawakan niya. Napakaganda, anak. Tulad mo, ang bawat tahi ay puno ng pagmamahal. Bulong ni Fiona habang hinahalikan ang nonang bata. Fiona, handa na ang agahan sa labas. Naghihintay na si Aling Rosa. Lumitaw si Lucas sa pintuan. Suot ang isang simpleng t-shirt at isang knitting tila baay ang kaisa-isang kanlungan ni Fiona. Hindi na siya ang misteryosong tagapagtanggol sa dilim. Siya na ang katuwang ni Fiona sa bawat umagang dumarating. Sa kanyang likuran, nakatayo si Aling Rosa, nakakarating lang mula sa probinsya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang pinakamagaling na mag-aaral. Napatawad na ba ni Fiona sina Marcus at Elena? Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang proses o natila pagbubunot ng bawat maling tahi sa isang tela. Hindi na siya nagnanais ng ganti. Ang pagkabulok ng dalawa sa loob ng rehas ay sapat na hustisya ng tadhana. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nagmula sa kanilang pagbagsak, kundi sa kanyang pagpili na wag nang maging alipin ng kanyang galit. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa mga taong nawala. At sa pagkakataong yon, tuluyan na siyang nakalaya. Salamat, Lucas, sa lahat, wika ni Fiona habang lumalapit sa lalaki. Inabot ni Lucas ang kanyang kamay at pinagsama ang kanilang mga daliri. Isang pagkakapit na tila isang huling buhol na hindi na kailanman malalagot. Ang buhay ay tila isang malaking piraso ng tela. Minsan ito ay napupunit, namansahan, at nagkakanda buhol-buhol. Maaari nating piliing itapon ito at sumuko, o maaari nating kunin ang karayom ng katatagan at ang sinulid ng pag-asa upang muling tahiin ang mga pira-pirasong bahagi nito. Ang mga tahi ay maaaring mag-iwan ng pilat, ngunit ang mga pilat na iyon ang nagpapatunay na tayo ay lumaban, nagtagumpay, at muling nabuo. Huminga ng malalim si Fiona. Pinalalaya ang huling bakas ng Victoria sa kanyang sistema. Siya ay si Fiona, isog ina, isang kaibigan, at isang babaeng marunong lumikha ng kagandahan mula sa kanyang sariling pagkawasak. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang obra maestra na tinahi ng pag-ibig at katarungan. Habang naglalakad sila patungo sa hardin, ang huling tahi sa kanyang puso ay ganap na ring nailapat. Isang tahi ng ganap na kapayapaan.